Samantala sa panahon ngayon, hindi lang lasa ang hinahanap, pati itsura. Dapat visually appealing na. Kaya naman, alamin natin ang isang sumisikat na edible flower business dito sa Negosyo Tayo. Alright, Miss May, can you tell us more about your business journey? Paano ka ba nagsimula? Actually po, yung business ko started 18 years ago na. Wow! So, nagsisimula pa lang po ako dati. Maliliit pa yung mga anak ko. Bakit ka napunta sa ganitong larangan ng pagnenegosyo? Hindi naman talaga siya sinasadya. Regalo ko to sa husband ko, yung boyfriend ko before. Monthsary namin, niregaluhan ko siya ng something na flower pero edible kasi matakaw siya. So, feeling ko kasi lagi kasi yun, pag magkikita kami kakain. So, I think the best way to a man's heart is really through his stomach. And natuwa siya. And nung ipapakilala niya ako sa mother-in-law ko, I made an arrangement. Nung binigay ko, natuwaran siya at binigay niya dun sa kumare niya. And the rest is history kasi si-order yung mga kumare na hindi ko talaga akalain na magiging negosyo pa siya. Is it pastillas? It's made of pastillas. Pastillas bouquet. May mga struggles din ba along the way? I only started with 5,000 pesos, no? So, yun po ni-roll ko bilang ako lang yung gumagawa, binibenta sa mall, sa mga bazaars. And pinakamalaking struggle talaga namin nung feeling namin ang laki-laki na namin. We are already in the mall. We have 12 branches, tapos biglang nag-pandemic. Ito po yung pinakamasakit na ang akala mo, ang galing mo ng negosyante. Until dumating ka sa point na, nasan na ba ako after pandemic? So, importante po talaga sa mga nagninegosyo, lalo na sa mga gustong magsimula, na dapat alam mo yung negosyo mo, kilala mo siya, para kahit na magulo yung paligid mo, you really know how to start again and adapt to the environment. So, since nag-close down po yung mga 12 branches namin sa mall and 2 cafes, nag-adapt kami sa online. Lagi ka dapat mag-adapt kasi bilang nanay, ang dami-dami mo pong responsibility eh. Let's face it, yung mga ganitong klaseng mga produkto would be seasonal, occasionally. Kunyari, okasyon lang na may ganito, dun lang malakas. How do you cope? Hindi ko po matatanggi that we have our peak season, which is Valentine's, Mother's Day, and Christmas. Pero laging may birthday. Kaya marami kaming produkto na pwede mong personalize. Sa mga gusto po mag-start up ng ganitong klaseng negosyo, what advice can you give? That your passion can be your business. Since I love creating, I love flowers, I love Filipino delicacy, akala ko kasi sideline lang siya. Pero that can be your core business pala eh. Kasi nandun yung expertise mo. So mas naniniwala ako na dapat ang negosyo alam mo. Hindi ka basta nanggagaya lang. Hindi ka basta nakakakita na akala mo that business is for you. Lagi mong tanungin yung sarili mo, ano ba yung kaya ko? Ano yung kaya kong gawin na kahit maliit lang, pwedeng akong kumita doon. Sa buhay, hindi natin maiwasan ang magkamali. But if you learn from them, you'll be a better person. Yan po ang aral na ibinahagi sa atin ni Miss May De Vera. Sa susunod na episode ay another business story at business tips na naman ang ating pag-uusapan. Kaya naman tara, negosyo tayo!